Mga minamahal naming taga-subaybay, kamusta po kayo? Sana ay nasa maayos kayong kalagayan ngayong araw. Muli, samahan ninyo akong iwan muna ang ingay ng mundo at pakinggan ang isang kwentong magbubukas sa ating mga mata at puso. Sabi nga nila, bawat desisyon sa buhay ay may kapalit. Minsan, sa paghahanap natin ng ginhawa, napapadpad tayo sa mga landas ng pagsubok kung saan ang pag-ibig ay hindi lang basta damdamin, kundi isang hamon sa ating dangal at pananagutan. Ngunit paano kung ang pag-asa ay matagpuan mo sa gitna ng isang bawal na relasyon? Liwayway-wayay de la Paz. Dala-dala ang bigat ng pangarap ng kanyang pamilya at ang lamat ng nakaraang kabiguan ay bumaba mula sa bus sa gitna ng mataas na gusali ng Victoria Heights sa Hong Kong. Ang simoy ng hangin ay tila nagbabalita ng bagong simula, ngunit sa bawat hakbang niya, nararamdaman niya ang lamig ng pag-iisa. Ang Hong Kong, na sa mga litrato ay napakakulay at buhay, ay tila nagiging isang malaking kulungan sa kanyang mga mata. Ngunit kailangan niya itong gawin para sa kanyang inang may sakit at mga kapatid na umaasa sa kanya sa Barrio Amihan. Ito ang kanyang huling pag-asa. Huminto ang taxi sa tapat ng isang mansyon na tila isang palasyo. Mataas ang pader at ang malaking gate na gawa sa bakal ay bumukas ng walang ingay. Nagpapakita ng isang malawak na hardin na may fountain sa gitna. Huminga ng malalim si Wayay. "Kaya mo yan, Wayay," bulong niya sa sarili habang ang kanyang puso ay kumakaba. Sa loob ng mansyon, sinalubong siya ng isang matandang babae. Si Aling Norma, ang kasambahay din na matagal na sa pamilya Monteverde. Ang mansyon ay malawak at puno ng mamahaling kagamitan, ngunit may kakaibang katahimikan na tila ba walang buhay. "Maraming salamat po at dumating na kayo, Liwayway. Tatawagin na lang kitang Wayay para mas madali," sabi ni Aling Norma na may ngiti. "Pumasok ka na." Si Sir Sinag ay nasa trabaho pa at si Madam Tala naman, madalas nasa labas o kaya nasa biyahe. Ang kailangan mo lang alagaan ay si Nathan Este, si Bihag pala, ang anak nila. 4 na araw na si Wayay sa mansyon at sa mga araw na yon, mas naramdaman niya ang kalungkutan sa loob ng malaking tahanan. Si Bihag, ang 6 na taong gulang na anak, ay isang tahimik na bata na madalas naglalaro mag-isa. Sa bawat pagyakap ni Wayay sa kanya, ramdam niya ang pagkauhaw ng bata sa pagmamahal. Si Sir Sinag, si Sinag Monteverde, ay isang matikas na lalaki. May malalim na mga mata na tila may daladalang lungkot. Kung minsan, nahuhuli niya itong nakatitig sa kawalan habang hawak ang isang litrato. Si Madam Tala naman bihirang makita. Kapag naroroon, lumilikha siya ng tensyon sa bahay. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng awtoridad. At madalas ay nasa telepono, nag-aasikaso ng kung anong negosyo. Isang gabi, habang naglilinis ng kusina, narinig ni Wayay ang boses ni Sir Sinag sa telepono. Nag-uusap sila ni Madam Tala. "Tala, kailan ka ba talaga uuwi? Miss na tayo ni Bihag," ani Sinag. Ang boses ay may halong pakiusap. "Mahal, alam mong kailangan kong ayusin ito. Huwag mo nang intindihin. May katulong ka naman dyan para alagaan si Bihag. Mag-concentrate ka sa negosyo." Malamig na tugon ni Tala. Naramdaman ni Wayay ang kirot sa kanyang dibdib. Bakit ganoon? Ang pamilya Monteverde ay may lahat ng material na bagay, ngunit kulang sa pinakamahalaga, pagmamahal. Ito ang pamilyang pinangarap niyang buuin sa Pilipinas. Isang pamilyang kanyang pinagsisikapan, ngunit tila ito rin ang kawalan ng pamilyang kanyang pinaglilingkuran. Mag-aalas 12 na ng gabi. Tapos na ang lahat ng gawain ni Wayay. Nagpainit siya ng natirang kanin at gulay at kumain sa sulok ng kusina, tahimik. Sa ganitong mga sandali, mas lalong dumarating ang lungkot. Naaalala niya ang kanyang pamilya, ang mainit na hapunan sa Barrio Amihan, ang tawanan ng kanyang mga kapatid,
Napapaluha siya ng palihim. Biglang bumukas ang pinto ng kusina. "Wayay, gising ka pa pala," ani Sir Sinag. Nagulat din. Nakasuot siya ng pangbahay at may hawak na baso ng tubig. "Pasensya na po, sir. Ngayon lang po kasi ako nakakain," sagot ni Wayay, nagmamadaling ayusin ang sarili. "Huwag kang mag-sir sa akin. Sinag na lang," anya. At umupo sa kabilang upuan, malayo sa kanya. "Hindi ka pa ba natutulog?" tanong niya. "Hindi pa po. May iniisip lang po," sagot ni Wayay, yumuko. "Iniisip mo ba ang pamilya mo sa Pilipinas?" tanong ni Sinag. Ang boses ay malumanay. Nag-angat ng tingin si Wayay. Sa mga mata ni Sinag, nakita niya ang isang bahagi ng kanyang sarili. Ang lungkot at pangungulila. Tumango siya. "Ako rin," sabi ni Sinag. Malalim ang pagbuntong hininga. "Akala mo siguro, ang mayaman ay walang problema, ano? Pero ang totoo, mas malungkot pa nga kami. May lahat ng bagay pero parang walang-wala." Wayay listened intently. For the first time, she saw him not just as her employer, but as a man who was hurting, just like her. "Ang mahalaga po, sir." Sinag po." Wayay corrected herself, a small smile forming on her lips. "Ang mahalaga po ay meron kayong anak, si Bihag, at ang pamilya po. Iyon po ang pinakamahalaga." Tumango si Sinag, at sa mga sandaling iyon, tila gumaan ang kanilang mga puso. Nagpatuloy sila sa pagkain tahimik, ngunit ang katahimikan ay hindi na malamig, kundi komportable. Pagkatapos, tumayo si Sinag. "Salamat, Wayay. Gumaan ang pakiramdam ko." "Walang anuman po," sagot ni Wayay, yumuko. Nang umakyat na si Sinag, naramdaman ni Wayay ang isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Isang maliit na kislap ng pag-asa. Ngunit kasabay nito, isang mahinang tinig ang bumulong sa kanya. "Mag-ingat ka, Wayay." Ang apoy sa gitna ng lamig ay madaling maging lason. Nang gabing iyon, habang naghahanda si Wayay para matulog, narinig niya muli ang boses ni Sinag sa telepono. Ngunit sa pagkakataong ito, mas matindi ang kanyang galit at pagkabigo. "Kailangan ko siya rito, Tala. Hindi mo ba naiintindihan yan? Kailan ka ba babalik? Hindi mo ba nakikita na halos araw-araw na lang akong mag-isa rito? Mag-isa kaming mag-ama?" Ang boses ni Tala sa kabilang linya ay tila nagiging mas malamig. Hindi narinig ni Wayay ang eksaktong sinabi ni Tala, ngunit ang tugon ni Sinag ay naging malinaw at nagpatigil sa hininga ni Wayay. "Kung ganoon, mas matagal ka pa pala sa ibang bansa. Sige, bahala ka na sa buhay mo, Tala." Matapos ang tawag, narinig ni Wayay ang pagbagsak ng isang bagay sa kabilang kwarto. Isang malakas na tunog na tila nabasag ang isang kristal. Nang bumalik si Sinag sa kanyang kwarto, narinig ni Wayay ang yabag niya. Huminto ito sa tapat ng kanyang pinto. Naramdaman ni Wayay ang tibok ng kanyang puso. At pagkatapos, isang malalim na buntong hininga. Naantig si Wayay sa lungkot na narinig niya. Ang puso niyang matagal nang natutulog ay tila nagising. Nagtataka siya kung ano ang mangyayari ngayong mas matagal na mawawala si Tala. Isang bahagi ng kanya ang natatakot, ngunit may isa pang bahagi na tila umaasa. Isang damdaming bawal, ngunit hindi niya maiwasan. Lumipas ang mga araw mula nang umalis si Tala. Ang mansyon ng mga Monteverde, na dati puno ng tensyon, ay nabalot ng isang kakaibang katahimikan. Hindi ito ang katahimikang nakakabingi, kundi isang katahimikang payapa. Para kay Wayay, tila mas maluwag siyang nakakahinga. Ang bawat umaga ay hindi na sinasalubong ng takot sa matatalim na tingin o matitinis na utos. Dahil dito, mas naging malapit si Wayay kay Bihag. At dahil dito, mas naging malapit din siya kay Sinag. Isang hapon, pagkatapos ng klase ni Bihag, naisipan ni Sinag na mamasyal sila sa parke. "Wayay,
Sumama ka na sa amin, anyaya niya. Para naman makalanghap ka ng sariwang hangin. Lagi ka na lang dito sa bahay. Nagatubili si Wayay, ngunit ang masayang ngiti ni Bihag ay sapat na para pumayag siya. Sa parke, ang tanawin ay tila isang eksena mula sa isang pelikula. Si Bihag ay tumatakbo, humahabol sa mga kalapati. Ang kanyang tawa ay umaaling-awngaw sa hangin. Si Sinag naman ay nakasunod. Ang mga matay puno ng pagmamahal para sa anak. Si Wayay ay nasa likuran lamang nila, tahimik na nagmamasid. Habang pinapanood niya ang mag-ama, isang mainit na pakiramdam ang dumaloy sa kanyang puso. Para silang isang tunay na pamilya. Ngunit kasabay ng init na iyon ay ang kirot ng katotohanan. Isa lamang siyang anino sa larawang ito. Siya ang tagapag-alaga, ang kasambahay. Hindi siya bahagi nito. Bili tayo ng ice cream, sisigaw ni Bihag. Bumili si Sinag ng 3. Iniabot niya ang isa kay Wayay. Salamat po, mahinang sabi ni Wayay. Sinag, pagtatama ni Sinag na may kasamang isang maliit na ngiti. Ang ngiting iyon ay tila isang sinag ng araw na tumagos sa madilim na sulok ng puso ni Wayay. Umupo silang 3 sa isang bench, kumakain ng ice cream, habang ang papalubog na araw ay nagbibigay kulay sa kalangitan. Sa mga sandaling iyon, pinili ni Wayay na kalimutan ang lahat. Pinili niyang namnamin ang kaligayahang iyon, kahit na ito'y hiram lamang. Ang mga gabi ay naging kanlungan ng kanilang mga sikreto. Madalas, kapag tulog na si Bihag, yayayain ni Sinag si Wayay na magkape sa labas. May isang maliit na kapihan malapit sa kanila, ang sa ilalim ng bituin na naging kanilang tagpuan. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin sa amin ni Tala pag-amin ni Sinag isang gabi habang hinahalo ang kanyang kape. Ang kasal namin, parang isang business deal na lang. Walang pagmamahal, walang kalinga. Minsan naiisip ko kilala pa ba namin ang isa't isa? Nakikinig lang si Wayay. Hinahayaan siyang ilabis ang lahat ng kanyang saloobin. Ang pinakamasakit, pagpapatuloy ni Sinag, ay nakikita ko ang epekto nito kay Bihag. Lumalaki siya ng walang nararamdamang pagmamahal ng isang ina. Buti na lang, dumating ka. Ang mga salitang yun ay tumama sa puso ni Wayawayay. Gagawin ko po ang lahat para kay Bihag, sabi niya. Dahil sa kanya, nakikita ko ang mga kapatid ko, ang pamilya ko. At doon, ibinahagi ni Wayay ang sarili niyang kwento. Ang hirap ng buhay sa Baryo Amihan, ang pangarap niyang makapagtapos ng pag-aaral, at ang sakit ng nakaraang pag-ibig na nag-iwan sa kanya ng takot na magtiwala muli. Sa ilalim ng mga bituin, ang dalawang kaluluwang nalulunod sa lungkot ay natagpuan ng isa't isa. Ang kanilang mga kwento ay naging tulay na nag-ugnay sa kanilang mga puso. Ang kanilang pagiging malapit ay hindi na lamang sa mga salita. Minsan, habang naghahanda sila ng merienda para kay Bihag, sabay nilang inabot ang isang kutsara. Nagdikit ang kanilang mga kamay. Isang kuryente ang tila gumapang sa buong katawan ni Wayay. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay, ngunit ang init na dala ng pagdampi na yon ay nanatili. Nagkatinginan sila, isang tingin na mas matagal kaysa sa karaniwan. Sa mga mata ni Sinag, nakita ni Wayay ang isang damdaming hindi niya pinangalanan. Isang damdaming parehong nakakatakot at kaakit-akit. Isang araw, umuwi si Sinag na may dalang isang maliit na paper bag. Iniabot niya ito kay Wayay. Ano po ito? Tanong niya. Nagtataka. Nakita ko lang sa mall. Naisip ko, malapit na ang taglamig. Baka kailanganin mo. Sabi ni Sinag, na tila nahihiya pa. Binuksan ni Wayay ang paper bag. Sa loob, may isang malambot na scarf na kulay krema. Simple lang ito. Pero para kay Wayay, ito ang pinakamagandang regalong natanggap niya. Isang regalo na hindi niya inaasahan mula sa isang taong hindi niya dapat asahan. Nag-uumpugan ang tuwa at takot sa kanyang dibdib. Tama ba ito? Mali. Ngunit
Bakit parang ito ang unang pagkakataong naramdaman niyang may halaga siya? Hindi bilang isang katulong, kundi bilang isang babae. Salamat, bulong niya. Ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Salamat, sinag. Ang gabing iyon ay maulan. Ang malakas na patak ng ulan sa bubong ay tila saliw sa rumaragasang damdamin sa loob ng bahay. Habang nagpupunas si Wayay ng sahig sa sala, narinig niya ang pagbukas ng pinto. Si Sinag, basang-basa sa ulan, pumasok na may mabigat na aura. Ang mukha niya ay puno ng pagod at kabiguan. Tila galing siya sa isang masamang usapan sa telepono. Hindi siya nagsalita. Dahan-dahan siyang lumapit kay Wayay na nakatayo lang, hawak ang basahan, hindi alam ang gagawin. Tumigil si Sinag sa harap niya. Ang mga mata niya ay puno ng isang emosyong hindi kayang ipaliwanag. Isang pinaghalong lungkot, galit at matinding pangungulila. At sa isang iglap, nang hindi inaasahan ni Wayay, bigla siyang niyakap ni Sinag. Hindi ito isang simpleng yakap. Ito ay isang yakap na mahigpit. Tila doon niya kinukuha ang lahat ng lakas na nawala sa kanya. Isang yakap na puno ng desperasyon at pananabik. Naramdaman ni Wayay ang mabilis na tibok ng puso ni Sinag laban sa kanyang dibdib, kasabay ng rumaragas ang tibok ng sarili niyang puso. Ang amoy ng ulan at ng pabango ni Sinag ay humalo sa hangin. Nakatayo lang si Wayay, nanigas sa kanyang kinatatayuan. Ang isang kamay niya ay nakataas pa rin, hawak ang basahan. Hindi niya alam kung itutulak niya si Sinag palayo o kung yayakapin niya ito pabalik. Sa gitna ng bagyo sa labas at sa loob ng kanyang puso, naramdaman niya ang init ng yakap na yon. Isang init na nagbibigay ginhawa sa kanyang nanlalamig na kaluluwa. Ngunit kasabay nito, isang apoy na nagbabadyang sunugin ang lahat ng tama at mali sa kanyang mundo. Ang mga braso ni Sinag ay nakapulupot ng mahigpit sa kanya. Tila si Wayay ang tanging bagay na pumipigil sa kanya mula sa pagguho. Ang bawat patak ng ulan sa labas ay tila sumasabay sa bawat pintig ng kanyang puso. Isang mabigat at nagmamadaling ritmo na halos hindi na niya makontrol. Nanatili siyang hindi gumagalaw, ang basahan ay nasa kamay pa rin. Isang paalala ng kanyang lugar sa bahay na yon. Ngunit sa sandaling iyon, sa loob ng yakap na yon, tila nabura ang lahat ng linya. Hindi siya ang kasambahay. Hindi rin siya si Liwayway de la Paz na may pasan-pasang problema. Siya ay isang babae lamang na nakahanap ng kanlungan sa bisig ng isang lalaking nalulunod din. Dahan-dahang humiwalay si Sinag, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanatili sa mga braso ni Wayay. Ang kanyang mga mata na puno ng dalamhati ay nakatitig sa kanya. Patawad, bulong niya. Ang kanyang hininga ay mainit at amoy alak. Hindi ko na kaya, Wayay. Pagod na ako. Hindi alam ni Wayay kung ano ang sasabihin. Ang tanging nagawa niya ay tumingin sa mga mata nito. At doon, nakita niya ang isang kaluluwang sugatan tulad ng sa kanya. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi nito. Shhh! Mahina niyang sabi. Magiging maayos din ang lahat. Ang mga salitang iyon na sinabi niya para pagaanin ang loob ni Sinag ay tila isang mitya na nagsindi ng apoy na matagal nang nag-aalab sa pagitan nila. Dahan-dahang inilapit ni Sinag ang kanyang mukha sa kanya. Nakita ni Wayay ang pagbabago sa mga mata nito. Mula sa lungkot, ito'y naging pananabik. Isang pananabik na parehong nakakatakot at nakakaakit. Alam ni Wayay na dapat siyang umatras. Dapat siyang tumakbo. Ito ay mali. Isang kasalanan. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa sahig. At nang ang mga labi ni Sinag ay dumampi sa kanyang mga labi, ang lahat ng pag-aalinlangan ay naglaho na parang bula. Ang unang halik ay marahan, puno ng pag-aalinlangan. Ngunit nang tumugon si Wayay, kahit sa pinakamaliit na paraan,
Ang halik ay lumalim, naging mapusok, puno ng lahat ng mga salitang hindi nila masabi, lahat ng lungkot na kanilang kinimkim, lahat ng pangungulila na kanilang tiniis. Naramdaman ni Wayay ang kanyang sarili na nawawala sa sandaling iyon. Ang yakap ni Sinag, ang init ng kanyang halik ay tila pumupuno sa lahat ng puwang sa kanyang puso na matagal nang walang laman. Sa gitna ng dilim ng sala at sa saliw ng malakas na ulan, ang 2 taong uhaw sa pagmamahal ay uminom mula sa bawal na batis. Kinabukasan, si Wayay ay nagising bago pa man sumikat ang araw. Ang ulan ay tumila na, ngunit ang bagyo sa loob niya ay ngayon pa lamang nagsisimula. Ang alaala ng halik ay sariwang-sariwa pa sa kanyang isipan. Ang pakiramdam, ang init, ang lasa. Napahawak siya sa kanyang mga labi. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang muka, ngunit agad itong napalitan ng matinding takot at pagsisisi. Ano ang ginawa niya? Sinira niya ang tiwala. Tinahak niya ang isang landas na alam niyang walang patutunguhan, kundi kapahamakan. Buong umaga niyang iniiwasan si Sinag. Nagkunwari siyang abala sa paglilinis, sa pag-aasikaso kay Bihag, sa pagluluto. Sa tuwing maririnig niya ang mga yabag nito papalapit, ang kanyang puso ay kumakaripas ng takbo. Nang magsalubong sila sa pasilyo, hindi siya makatingin ng diretso. "Good morning, Wayay!" Bati ni Sinag. Ang boses ay malumanay. Good morning po," sagot niya at mabilis na lumakad palayo. Nakatanggap siya ng text message mula kay Sinag. "Wayay, pwede ba tayong mag-usap tungkol kagabi?" Hindi siya nag-reply. Binura niya ang mensahe na para bang sa pagbura noon ay mabubura rin ang nangyari. Ngunit ang katotohanan ay hindi nabubura. Ito'y nananatili, nag-aabang. Nang hapong iyon, habang naglalaba siya, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang tawag mula sa Pilipinas, ang kanyang ina. "Anak, kumusta ka na?" Bungad ng kanyang ina, ang boses ay mahina. "Okay lang po ako. Nay, kayo po, kumusta na kayo? Uminom po ba kayo ng gamot niyo?" Tanong ni Wayay. Pilit na pinapasigla ang kanyang boses. "Oo anak, pero pasensya ka na anak ha. Alam kong nahihirapan ka na dyan pero tumawag na naman yung pinagkakautangan natin. Sabi nila, kung hindi raw tayo makakabayad sa katapusan ng buwan, kukunin na nila yung lupa natin." Ang balitang iyon ay tila isang malaking bato na dumagan sa dibdib ni Wayay. Ang lupa. Iyon na lang ang natitirang ari-arian nila. Ang tanging pamana ng kanyang yumaong ama. "Magkano po ba yan, Nay?" Tanong niya. Nanginginig ang boses. Ang halagang sinabi ng kanyang ina ay napakalaki. Imposibleng maipon niya iyon sa loob lamang ng ilang linggo. Pagkatapos ng tawag, napaupo si Wayay sa sahig, sa tabi ng washing machine. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at doon umiyak ng walang tunog. Ang bigat ng mundo ay tila nasa kanyang mga balikat. Ang guilt sa nangyari sa kanila ni Sinag, ang takot sa kinabukasan, at ngayon, ang desperasyon na dulot ng problema ng kanyang pamilya. Pakiramdam niya ay wala na siyang matatakbuhan. Gabi na nang matapos siya sa lahat ng gawain. Pagod ang kanyang katawan, ngunit mas pagod ang kanyang isip at puso. Paakyat na sana siya sa kanyang kwarto nang makita niya si Sinag na nag-aabang sa may hagdanan. Ang mukha nito ay seryoso, puno ng pag-aalala. "Wayay," sabi niya. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may diin. "Please, wag mo akong iwasan. Kailangan nating mag-usap." Wala nang lakas si Wayay para tumanggi. Tumango na lamang siya. "Alam kong mali ang nangyari kagabi," panimula ni Sinag. "Hindi ko dapat ginawa yon, pero hindi ko rin kayang sabihin na pinagsisisihan ko. Dahil sa mga sandaling iyon, naramdaman kong buhay ako ulit. Naramdaman kong hindi ako nag-iisa." "Sir Sinag, wag," putol niya. "Sinag, Wayay,
Alam kong natatakot ka. Ako rin. Pero hindi ko kayang baliwalain ang nararamdaman ko. Simula nang dumating ka, nagkaroon ulit ng liwanag ang bahay na ito. Nagkaroon ulit ng buhay ang buhay ko. Lumapit ito sa kanya. Dahan-dahan na tila nag-iingat na baka tumakbo siya palayo. Bigyan mo ako ng pagkakataon, Wayay. Pakiusap niya. Hayaan mong patunayan ko sa'yo. Aayusin ko ang lahat. Kakausapin ko si Tala. Poprotektahan kita. Hinding-hindi kita pababayaan. Ang bawat salita ni Sinag ay tila isang matamis na lason na unti-unting pumapasok sa kanyang sistema. Ang pangako ng proteksyon, ang pangako ng pag-aaruga. Ito ang mga bagay na matagal na niyang pinapangarap. Ang isang bahagi ng kanyang isip ay sumisigaw ng mali. Ngunit ang kanyang pusong pagod at sugatan ay bumubulong ng, paano kung totoo? Habang nakatitig siya sa mga mata ni Sinag na puno ng pagsusumamo, naramdaman niyang gumuho ang lahat ng pader na kanyang itinayo. Sa sandaling iyon, sa gitna ng kanyang desperasyon at kalituhan, pinili niyang maniwala. Pinili niyang kumapit sa nag-iisang sinag ng pag-asa na nakikita niya, kahit na alam niyang ang sinag na ito ay maaring ang mismong susunog sa kanya. Hindi niya namalayan, isang anino ang tahimik na nagmamasid mula sa dulo ng pasilyo. Hawak ang isang teleponong nakabukas ang kamera. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi nito habang pinapanood ang dalawang taong nagpapadala sa bawal na damdamin. Ang mga sumunod na araw ay naging isang mapanganib na sayaw para kay Wayay at Sinag. Ang kanilang relasyon na isinilang sa dilim ay nanatili sa mga anino. Ngunit sa loob ng mga aninong yon, namukadkad ang isang kaligayahang pareho nilang kinasasabikan. Para kay Sinag, ang bawat araw ay isang bagong simula. Ang dating malamig at walang buhay na mansyon ay napuno ng tawa, ang tawa ni Bihag, at kung minsan, ang mahinang tawa ni Wayay. Ang simpleng paghahanda ng almusal ay nagiging isang masayang sandali. Isang mabilis na pagdampi ng kamay habang nag-aabutan ng plato. Isang sulyap na puno ng kahulugan habang si Bihag ay abala sa paglalaro. Isang text message sa gitna ng araw na nagsasabing, iniisip kita. Para sa kanya, si Wayay ang liwanag na matagal na niyang hinahanap. Ang takot ay nasa isang sulok ng kanyang isip, ngunit nilalamon ito ng kasalukuyang kaligayahan. Ngunit para kay Wayay, ang kaligayahan ay laging may kaakibat na anino ng takot. Bawat ngiti ay may kasunod na kaba. Bawat halik na ninanakaw nila sa kusina kapag tulog na si Bihag ay may kasamang panalangin na sana'y walang makakita. Siya ay naglalakad sa ibabaw ng maninipis na alambre at sa bawat hakbang nararamdaman niya ang panganib na mahulog. Isang hapon, habang nililinis niya ang sala, may naamoy siyang pamilyar na pabango malapit sa sofa. Amoy ng pabango ni Tala. Imposible. Matagal nang wala si Tala. Binaliwala niya ito. Iniisip na baka guni-guni niya lang. Ngunit kinabukasan, habang inaayos niya ang mga unan, may nakita siyang isang maliit at makinang na bagay sa sahig. Isang hikaw. Isang maliit na diamanteng hikaw na alam niyang pagmamay-ari ni Tala. Pinulot niya ito, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Paanong napunta ito rito? Nagbalik tanaw siya. Walang ibang pumasok sa bahay. Si Aling Norma ay umuwi sa probinsya para bisitahin ang pamilya. Sila lang tatlo ang narito. Isang malamig na agos ng takot ang gumapang sa kanyang likuran. Pakiramdam niya ay may mga matang nakamasid sa kanya kahit na siya'y nag-iisa. Nang gabi ring iyon, habang naghahaponan sila, biglang tumunog ang telepono ni Sinag. Nakita ni Wayay ang pangalan sa screen. Tala. Biglang nagbago ang anyo ng mukha ni Sinag. Ang kaninang masayang nangiti ay napalitan ng pagkaseryoso. Sinagot niya ito at inilagay sa speaker mode. Isang bagay na madalas niyang gawin para marinig din ni Bihag
ang boses ng ina. "Hello, mahal," bati ni Tala. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. "Kumusta na kayo dyan? Kumusta si Bihag?" "Okay lang kami," sagot ni Sinag, pilit na pinapasigla ang boses. "Namimiss ka na namin. Kailan ka ba uuwi?" Nagkaroon ng isang maikling katahimikan sa kabilang linya. "Actually, that's why I called," sabi ni Tala. "May pagbabago sa schedule. Uuwi ako. Bukas ng gabi." Ang mga salitang yon ay parang isang bombang sumabog sa loob ng kusina. Nabitawan ni Wayay ang kutsarang hawak niya. Lumikha ito ng malakas na kalansing sa sahig. Napatingin sa kanya si Sinag. Ang mga mata ay nanlalaki. "Talaga, Mami? Uuwi ka na bukas?" Masayang tanong ni Bihag. Walang kamalay-malay sa tensyon. "Yes, baby. I miss you so much. Gusto ko lang siguraduhin na maayos ang lahat dyan sa bahay bago ako dumating," sabi ni Tala. At sa pandinig ni Wayay, ang mga salitang iyon ay may dalang pagbabanta. "Sige na. I have to go. See you tomorrow." Pagkababa ng telepono, ang katahimikan ay nakakabingi. "Wayay," panimula ni Sinag. "Ano ang gagawin na natin?" Nanginginig na tanong ni Wayay, hindi makatingin ng diretso. "Huminahon ka," sabi ni Sinag. Hinawakan ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa. "Walang magbabago. Haharapin ko siya. Kakausapin ko siya. Gaya ng ipinangako ko sa'yo." Ngunit ang mga salita ni Sinag ay hindi sapat para pawiin ang takot na bumabalot sa puso ni Wayay. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Ang bawat anino sa kanyang kwarto ay tila nagkakaroon ng anyo ni Tala. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinubukang matulog, ngunit isang masamang panaginip ang sumalubong sa kanya. Nasa hardin daw siya, dinidiligan ang mga halaman, ngunit ang tubig na lumalabas sa hose ay hindi tubig, kundi maitim na putik. Ang putik ay unti-unting kumakalat, nilalamon ang mga bulaklak hanggang sa umabot sa kanyang mga paa. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit hindi siya makaalis. At mula sa bintana ng mansyon, nakita niya si Tala. Nakatayo, nakangiti, habang pinapanood siyang unti-unting nilalamon ng putik. Nagising si Wayay na humihingal. Ang kanyang dibdib ay sumisikip. Pawis na pawis siya. Ang panaginip ay napakatotoo. Isang masamang pangitain, kinabukasan, ang buong araw ay puno ng pag-aabang. Bawat tunog ng sasakyan sa labas ay nagpapatindig ng kanyang mga balahibo. Sinubukan ni Sinag na pagaanin ang kanyang loob, ngunit maging ito ay hindi mapakali. Gabi na. Tapos ng maghapunan. Si Bihag ay natutulog na. Si Wayay ay nagliligpit sa kusina, habang si Sinag ay nasa sala, naghihintay. At bigla, narinig nila ang mahinang tunog ng pagbukas ng gate. Isang itim na kotse ang pumasok ng tahimik. Bumukas ang pinto ng mansyon. At doon, nakatayo si Tala. Nakasuot ng isang eleganteng itim na coat. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos. Ang kanyang muka ay walang emosyon. Hindi siya nagsalita. Ang kanyang mga mata ay tila sinusuri ang bawat sulok ng bahay. Naglakad siya papasok. Ang tunog lamang ng kanyang mga takong sa marmol na sahig ang maririnig. Dumiretso siya sa kwarto ni Bihag, sumilip sandali, at isinara ang pinto ng marahan. Pagkatapos, naglakad siya papunta sa kanilang silid. Habang dumadaan siya sa tapat ng kwarto ni Wayay, na bahagyang nakaawang ang pinto, huminto siya. Naramdaman ni Wayay ang kanyang presensya. At sa isang saglit, sa siwang ng pinto, naramdaman niya ang isang matalim at malamig na titig na tumusok sa kanyang kaluluwa bago ito nagpatuloy sa paglakad. Kinabukasan, maagang gumising si Wayay. Dala pa rin ang takot mula kagabi. Sinubukan niyang kumilos ng normal. Habang nagdidilig siya ng mga halaman sa sala, isang gawain na dating nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, may napansin siya
Sa isang paso ng halaman na halos tuyo na ang mga dahon, may isang maliit na itim na bagay na nakasiksik sa lupa sa tabi ng nalantang puno. Dahil sa kuryosidad, kinuha niya ito. Pinagpaga ng lupa at ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok. Ito ay isang maliit na kamera. Ang lente nito, na kasing liit ng dulo ng isang bulpen, ay tila nakatitig sa kanya. Isang tahimik na saksi sa lahat ng mga ninakaw na sandali, mga lihim na yakap, at bawal na pag-ibig na namuo sa loob ng sala na yon. Ang maliit na itim na kamera ay tila mas mabigat pa sa isang blok ng semento sa nanginginig na kamay ni Wayay. Ang malamig na metal nito ay parang yelong dumadampi sa kanyang balat, nagpapadala ng kilabot sa buong niyang katawan. Bawat lihim na sandali, bawat ninakaw na ngiti, bawat bawal na halik, lahat ay nasaksihan. Ang kanilang munting paraiso ay isa palang entablado. At sila, ang mga walang muwang na bida sa isang trahedyang matagal nang isinulat. Mabilis niyang itinago ang kamera sa kanyang bulsa. Kailangan niyang kumilos na parang walang nangyari. Ngunit paano? Paano siya ngingiti? Paano siya maglilingkod sa babaeng alam niyang nagmamanman sa bawat galaw niya? Ang almusal ng umagang iyon ay ang pinakamahabang at pinakanakakabinging almusal sa buong buhay ni Wayay. Si Tala ay nakaupo sa dulo ng mesa. Perpekto sa kanyang suot na damit pambahay. Humihigop ng kape na para bang isa lamang itong ordinaryong umaga. Ngunit ang kanyang mga mata ay matalim at ang kanyang mga ngiti ay hindi umaabot sa mga ito. Mukhang naging masaya kayo dito habang wala ako, panimula ni Tala. Ang boses ay matamis, ngunit may nakatagong lason. Ang sigla ni Bihag. At ikaw, Sinag, parang gumaan ang iyong pakiramdam. Tala, na-miss ka lang namin. Mabilis na sagot ni Sinag, pilit nang ngumingiti. Ngunit ang ngiti niya ay hindi makapagtago ng kaba. Tumingin si Tala kay Wayay na abala sa pagsasali ng gatas sa baso ni Bihag. At ikaw, Wayay, dapat kitang pasalamatan. Mahusay ka talagang mag-alaga. Hindi lang kay Bihag, kundi sa buong pamamahay. Ang bawat salita ay isang sampal. Naramdaman ni Wayay na namumula ang kanyang mga pisngi. Yumuko na lamang siya. Trabaho ko po yun, ma'am. Oo nga, ang trabaho mo. Ulit ni Tala, may diin sa huling salita. Siguraduhin mo lang na alam mo kung hanggang saan lang ang trabaho mo. Pagkatapos ng almusal, habang nagliligpit si Wayay, tinawag siya ni Tala. Wayay, sumunod ka sa akin sa study room. May gusto lang akong itanong. Ang study room ni Tala ay malinis at organisado, tulad niya. Puno ng mga libro at mga parangal. Umupo siya sa kanyang malaking silya sa likod ng mesa, na tila isang reyna sa kanyang trono. Ipinagsalikop niya ang kanyang mga kamay. Umupo ka, utos niya. Sumunod si Wayay. Ang kanyang mga kamay ay nasa ibabaw ng kanyang mga hita, pinipigilan ng panginginig. Hindi siya direktang nagtanong. Sa halip, nagsimula siyang magkwento. Alam mo ba, Wayay, mayroon akong isang paboritong florera. Gawa sa porselana, minana ko pa sa aking lola. Napakadelikado, napakamahal. Isang araw, kumuha ako ng bagong katulong. Binalaan ko siya na mag-ingat sa florerang iyon. Sabi niya, "Opo, ma'am, aalagaan ko po." Ngunit isang araw, pag-uwi ko, nakita ko ang florera na may maliit na lamat. Halos hindi makita. Tinanong ko ang katulong. Sabi niya, hindi niya alam. Walang may kasalanan. Tumingin si Tala ng diretso sa mga mata ni Wayayay, pero alam mo, ang lamat, kahit gaano kaliit, ay lamat pa rin. At sa paglipas ng panahon, lumalaki ito. Hanggang sa isang araw, habang hinahawakan mo, bigla na lang itong mababasag sa iyong mga kamay.
At ang isang bagay na basag na, hindi na maibabalik pa sa dati. Natahimik sila. Ang tanging maririnig ay ang tibok ng puso ni Wayay. Alam mo ba kung bakit napakahalaga ng plorerang yon sa akin? Pagpapatuloy ni Tala at sa unang pagkakataon, nakita ni Wayay ang isang bahid ng sakit sa mga mata nito. Dahil iyon ang ibinigay sa akin ng lola ko nung ikinasal kami ni Sinag. At sa loob ng plorerang iyon, ko inilagay ang mga unang bulaklak na ibinigay niya sa akin. Pagkatapos kong makunan sa una naming dapat sanang anak. Natigilan si Wayay. Ang revelasyon ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Ang babaeng nasa harap niya, ang babaeng kinatatakutan niya, ay isa ring babaeng dumanas ng matinding sakit. Ang pamilyang ito, sabi ni Tala, ang boses ay nagiging matigas muli. Ang plorerang ito ay ang tanging bagay na mayroon ako at hindi ko hahayaang may sino mang sumira dito. Kahit sino. Tumayo siya. Maari ka nang umalis. Lumabas si Wayay ng study room na tuliro. Ang takot niya ay nahaluan ng kakaibang emosyon. Isang bakas ng awa. Ngunit ang awa na yon ay mabilis na naglaho ng gabing iyon. Habang nag-aayos siya sa sala, pumasok si Tala. Hawak ang isang brown envelope. Walang emosyon ang kanyang mukha. Ibinagsak niya ang laman nito sa ibabaw ng center table. Mga litrato. Ang mga litrato nila ni Sinag. Ang kanilang mga nakaw na tingin. Ang kanilang mga ngiti sa parke. Ang yakap sa gitna ng ulan. At ang pinakamasakit sa lahat, isang malinaw na kuha ng kanilang halik na tila kinunan mula sa isang anggulong hindi nila nakikita. Sa tingin ko, malamig na sabi ni Tala, tapos na ang pagkukunwari. Napatakip si Wayay sa kanyang bibig. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ang katotohanan ay naroon, nakalantad sa ibabaw ng mesa, masakit at hindi maikakaila. Huwag kang mag-alala. Hindi ko pa ito ipinapakita kay Sinag, sabi ni Tala, na tila binabasa ang kanyang isip. Dahil mayroon akong mas magandang plano. Lumapit si Tala sa kanya. Ang bawat hakbang ay mabigat at puno ng pagbabanta. Makinig kang mabuti, babae, dahil isang beses ko lang itong sasabihin. Aalis ka sa bahay na ito. Bukas na bukas din. Walang paalam, walang eksena. Maglalaho ka na parang bula. Babalik ka sa Pilipinas at hindi ka na magpapakita pa kahit kailan. Pero, walang pero. Sigaw ni Tala. At sa unang pagkakataon, nawala ang kanyang kontrol. Ang galit sa kanyang mga mata ay nag-aalab. Sa tingin mo hindi ko alam ang lahat? Ang pamilya mo sa Baryo Amihan? Ang nanay mong may sakit, ang utang ninyo sa lupa na malapit ng kunin sa inyo. Namilog ang mga mata ni Wayay. Paano niya nalaman ang lahat ng iyon? May kapangyarihan akong tulungan sila, sabi ni Tala. Ang boses ay bumalik sa pagiging malamig at mapanuri. O may kapangyarihan akong ilubog sila sa kumunoy na hindi na nila kailanman maaahunan. Isang tawag ko lang, Wayay. Isang tawag lang, at ang pamilya mo ay mawawalan ng lahat. Hinawakan ni Tala ang baba ni Wayay. Pinilit itong tumingin sa kanya. Kaya pumili ka. Ang panandaliang kaligayahan mo kasama ang asawa ko. O ang kinabukasan ng pamilya mo. Aalis ka ng tahimik at babayaran ko ang lahat ng utang ninyo. At higit pa, manatili ka. At sisirain ko, hindi lang ang buhay mo, kundi ang buhay ng lahat ng taong mahal mo. Binitiwan siya ni Tala. Nabuwal si Wayay sa sahig, nanginginig, umiiyak. Ito na ang katapusan. Ang panaginip niya ay totoo. Siya ay nasa gitna ng putik, at si Tala ang nagbuhos nito. Nakatingala siya sa babaeng walang awa sa kanyang harapan, at sa gitna ng kanyang takot, isang apoy ng galit ang nagsimulang umusbong. Galit hindi lang para kay Tala,
kundi para sa sarili niya, sa pagiging mahina at pagpapadaig sa tukso. Naintindihan mo ba ako? Tanong ni Tala. Walang lakas na tumango si Wayay. Sa sandaling iyon, alam niyang tapos na ang laro at siya ang talo. Ang gabi pagkatapos ng pag-uusap nila ni Tala ay isang mahabang bangungot para kay Wayay. Bawat sulok ng kanyang maliit na kwarto ay tila kumikitid, sinisikil ang kanyang paghinga. Ang mga litrato sa ibabaw ng mesa, ang banta sa kanyang pamilya, ang malamig na tinig ni Tala, lahat ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan na parang sirang plaka. Wala siyang tinig, wala siyang lakas. Isang simpleng kasambahay laban sa isang makapangyarihang reyna. Tapos na ang laban bago pa man ito magsimula. Kinabukasan, kumilos siya na parang isang robot. Ang kanyang mga galaw ay mekanikal. Ang kanyang muka ay isang blangkong maskara. Ngunit sa loob-loob niya, nagwawala ang isang bagyo. At sa gitna ng bagyong yun, may isang bagay siyang napansin. Isang bagay na binaliwala niya sa mga nakaraang araw dahil sa sobrang gulo ng kanyang buhay. Huli na siya. Mahigit 1 linggo nang huli ang kanyang buwan ng dalaw. Sa una, inisip niyang dahil lang ito sa stress. Ngunit ng umagang iyon, habang naghahanda ng almusal, isang pamilyar na pakiramdam ng pagkahilo at pagduduwal ang biglang umatake sa kanya. Mabilis siyang tumakbo sa banyo, halos hindi na umabot. Habang nakaluhod siya sa malamig na sahig, ang isang terrible at hindi kapani-paniwalang ideya ay nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Hindi pwede. Ngunit ang katawan niya ay may ibang sinasabi. Kinailangan niyang malaman. Nang hapong iyon, nagpaalam siyang bibili lang ng gamot sa isang malapit na butika. Ang bawat hakbang niya palabas ng mansyon ay tila may bigat ng 1,000 takot. Sa botika, nanginginig ang kanyang mga kamay habang itinuturo ang isang maliit na kahon sa estante, ang pregnancy test. Isinilid niya ito sa kanyang bulsa na para bang isang kontrabando. Sa loob ng maliit na banyo sa kanyang kwarto, sinundan niya ang mga panuto na may kumakabog na dibdib. Ang 2 minutong paghihintay ay tila isang kawalang hanggan. Nakaupo siya sa sahig, nakayakap sa kanyang mga tuhod, ang mga mata ay nakapikit. Nagdarasal siya na sana. Mali ang kanyang hinala. Pagdilat niya, ang kanyang mundo ay gumuho. 2 linya. Malinaw, walang duda. Hindi siya makahinga. Napasandal siya sa pader, ang kanyang mga kamay ay napunta sa kanyang tiyan. Buntis siya. Nagdadalang tao siya. Ang bunga ng kanilang lihim na pag-ibig ni Sinag. Ang unang emosyon na kanyang naramdaman ay purong takot. Isang takot na mas matindi pa sa takot niya kay Tala. Paano na? Kung malaman ito ni Tala, gagamitin niya ito laban sa kanya, laban kay Sinag. Ito ang magiging huling pako sa kanilang kabaong. Ngunit sa ilalim ng takot, may isa pang damdaming unti-unting umuusbong. Isang damdaming hindi niya inaasahan. Isang buhay. May isang maliit na buhay sa loob niya. Isang piraso niya at isang piraso ni Sinag. Sa gitna ng lahat ng kasinungalingan at sakit, may isang bagay na totoo. Isang bagay na sa kanila lamang. At sa sandaling iyon, ang kanyang takot ay nahaluan ng isang mabangis at maprotektahang pagmamahal. Kailangan niyang sabihin kay Sinag. Kailangan nitong malaman. Hinanap niya ito. Nakita niya itong pababa ng hagdan. Kausap si Tala. Seryoso ang kanilang pinag-uusapan. Nakita ni Wayay ang pagkakataon nang pumasok si Tala sa study room. Sinag, tawag niya. Mahina. Lumingon ito. At nang makita siya, ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Wayay, anong nangyari? Kanina pa kita hinahanap. Kinausap ka ba ni Tala? Hindi siya makasagot. Ang mga salita ay tila bumara sa kanyang lalamunan. Sa halip, kinuha niya ang kamay ni Sinag at dinala ito sa isang sulok ng pasilyo
kung saan alam niyang walang makakarinig. Anong problema? Sabihin mo sa akin. Pilit ni Sinag, hinawakan ang kanyang magkabilang balikat. Huminga ng malalim si Wayay at sa nanginginig na tinig, sinabi niya ang mga salitang magpapabago sa kanilang buhay magpakailanman. Sinag, buntis ako. Ang mga mata ni Sinag ay nanlaki sa gulat. Pagkatapos ay napalitan ng kalituhan. At sa huli, isang emosyong hindi maintindihan ni Wayay. Isang halo ng tuwa at matinding takot. Ano? Seryoso ka ba? Tumango si Wayay. Ang mga luha ay nagsimula nang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Kakanina ko lang nalaman. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng pag-aalinlangan sa mukha ni Sinag. Niyakap niya si Wayay ng mahigpit. Magkakaanak tayo. Bulong niya. Ang boses ay puno ng panggigilalas. Magkakaanak tayo, Wayay. Ngunit ang yakap na yon ay mabilis na napalitan ng pag-aalala. Pero si Tala, kung malaman niya ito, alam na niya ang tungkol sa atin. Putol ni Wayay. Ang kanyang boses ay halos pabulong na lang sa takot. May mga litrato siya. Lahat. Pinapaalis na niya ako. Binalaan niya ako na kung hindi ako aalis, sisirain niya ang pamilya ko sa Pilipinas. Ang balitang yon ay tila isang malakas na suntok kay Sinag. Humiwalay ito sa pagkakayakap. Ang mukha ay namutla. Hindi ako papayag. Ngunit alam ni Wayay na wala silang laban. At ngayon, meron pa siyang isang buhay na kailangang protektahan. Ang pananatili sa tabi ni Sinag ay hindi na isang opsyon. Ito ay isang tiyak na kapahamakan para sa kanilang lahat, lalo na para sa batang nasa sinapupunan niya. Kailangan kong umalis sa Sinag, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng isang biglaang determinasyon. Ang pagiging ina ay nagbigay sa kanya ng isang tapang na hindi niya alam na taglay niya. Hindi para sa akin. Hindi dahil sa takot ko kay Tala, kundi para sa kanya. Hinawakan niya ang kanyang tiyan. Para sa anak natin. Aalis ako para iligtas siya. Saan ka pupunta? Paano ka? Paano tayo? Naguguluhang tanong ni Sinag. Uuwi ako sa Pilipinas, sabi ni Wayay. Pinupunasan ng kanyang mga luha. Doon, ligtas kami. Doon, palalakihin ko siya. Huwag kang mag-alala. Hindi ko ipagkakait sa iyo ang anak mo. Pero sa ngayon, kailangan naming lumayo. Ang desisyon ay pinal. Ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi nawala. Ngunit napalitan ito ng isang malinaw na layunin. Ang pag-ibig niya para kay Sinag ay kailangan niyang isantabi. Ang pag-ibig niya para sa kanyang anak ang siyang mananaig. Nang gabing iyon, habang ang buong bahay ay natutulog, tahimik na inimpake ni Wayay ang kanyang mga gamit sa isang maliit na bag. Hindi niya dinala ang scarf na bigay ni Sinag. Masyadong masakit. Ang tanging dinala niya ay ang mga alaala at ang isang maliit na sikretong nagbibigay buhay sa loob niya. Bago siya umalis, dumaan siya sa kwarto ni Bihag. Natutulog ito ng mahimbing. Yakap ang paborito nitong stuffed toy. Hinalikan niya ito ng marahan sa noo. Paalam, Bihag, bulong niya. Mag-iingat ka palagi. Iniwan niya ang isang maikling sulat sa ibabaw ng unan ni Sinag. Hindi niya ipinaliwanag ang lahat. Ang tanging nakasulat ay, kailangan kong umalis. Huwag mo akong hahanapin. Alagaan mo ang sarili mo. Maging masaya ka. Habang dahan-dahan niyang binubuksan ang pinto ng mansyon para umalis sa kadiliman ng madaling araw, isang anino ang humarang sa kanyang daraanan sa pasilyo. Si Tala. Nakatayo ito roon, nakapamaywang, na para bang matagal na siyang hinihintay. Walang salitang namutawi sa kanilang mga labi. Nagkatitigan lamang sila. Sa mga mata ni Tala, walang tagumpay, kundi isang malamig na pagwawakas. Sa mga mata ni Wayay, walang pagkatalo,
kundi isang tahimik na sakripisyo. Nilagpasan ni Wayay si Tala nang hindi yumuyuko. Nagpatuloy siya sa paglakad. Ang bawat hakbang ay palayo sa buhay na kanyang minahal at kinatakutan. Habang isinasara niya ang malaking gate sa kanyang likuran, hindi siya lumingon. Ang kanyang tingin ay nasa unahan sa isang madilim at walang katiyakang daan, kung saan ang tanging liwanag na kanyang tangan ay ang pag-asang dala ng bagong buhay sa kanyang sinapupunan. Ang pagbabalik sa Baryo Amihan ay hindi katulad ng inakala ni Wayay. Dati, ang bawat pag-uwi niya ay isang pista. Sinalubong ng masayang sigawan ng mga kapatid, mahigpit na yakap ng ina, at mga kwentuhan hanggang madaling araw. Ngayon, ang pagbabalik niya ay tahimik at puno ng kahihiyan, isang takas, isang talunan. Dumiretso siya sa bahay ng kanyang matalik na kaibigan, si Ligaya Gayang Flores. Si Gayang, na palaging masayahin at puno ng buhay, ay natigilan nang makita si Wayay sa kanyang pintuan. Payat, namumutla, at may daladalang isang maliit na bag at isang mabigat na sikreto. Wayay! Anong nangyari sa'yo? Bakit ka umuwi nang hindi nagsasabi? Tanong ni Gayang. Niyakap siya ng mahigpit. Sa loob ng yakap na yon, gumuho ang lahat ng lakas na inipon ni Wayay. Humagulgol siya na parang isang bata. Doon, sa maliit na sala ng bahay ni Gayang, sa saliw ng huni ng mga kuliglig, ikinuwento niya ang lahat. Ang lungkot sa Hong Kong, si Sinag, ang bawal na pag-ibig, ang pagbabanta ni Tala, at ang pinakamabigat sa lahat, ang batang dinadala niya. Nakinig si Gayang ng walang paghuhusga. Pagkatapos niyang magsalita, hinawakan ni Gayang ang kanyang mga kamay. Hindi ka nag-iisa, Wayay. Nandito ako. Nandito kami. Ngunit ang suporta ng isang kaibigan ay hindi kayang harangin ang matatalim na dila ng buong baryo. Nang malaman ng kanyang pamilya ang kanyang kalagayan, ang kanilang unang reaksyon ay pagkabigla, na sinundan ng pag-aalala, at sa huli, isang tahimik na pagtanggap. Ngunit hindi ganoon kadali ang lahat. Ang balita ay kumalat ng mas mabilis pa sa apoy sa tuyong damo. Si Wayay, ang dalagang umalis para magtrabaho sa Hong Kong, ay bumalik na disgrasya. Ang bawat paglabas niya ng bahay ay isang pagsubok. Ang mga dating namangiti ng mga kapitbahay ay napalitan ng mga bulungan. Ang mga tingin ay puno ng pangungutya. Sayang, mabait pa naman sanang bata. Maririnig niyang sabi ng isa. Sino kaya ang ama? Siguro intsik na matanda. Sabi naman ng isa pa sa tindahan. Ang bawat salita ay tila isang maliliit na punyal na tumutusok sa kanyang puso. May mga gabing umiiyak na lamang siya sa kanyang unan, tinatanong ang sarili kung tama ba ang kanyang desisyon. Ngunit sa tuwing mararamdaman niya ang bahagyang paggalaw sa kanyang sinapupunan, nawawala ang lahat ng kanyang pagdududa. Ito ang kanyang lakas. Ito ang kanyang dahilan para lumaban. Para patunayan sa kanila at sa kanyang sarili na hindi siya isang talunan. Naghahanap siya ng trabaho. Tinanggap niya ang anumang trabaho na abot ng kanyang lakas. Paglalabada, para sa mga kapitbahay, pagtulong sa maliit na karinderya ni Gayang, pagtitinda ng kakanin sa palengke. Ang kanyang mga kamay na dating nag-aalaga sa mamahaling gamit sa mansyon ay ngayon naman ay kalyo na sa pagod. Ngunit sa bawat butil ng pawis, nararamdaman niya ang pagbabalik ng kanyang dignidad. Hindi niya kailangan ng pera mula kay Sinag. Kaya niyang itaguyod ang kanyang anak ng mag-isa. Gabi-gabi, tumatawag si Sinag. Sa una, hindi niya sinasagot. Ngunit sa pagpupumilit nito, isang gabi, sinagot niya ito. Wayay, kumusta ka na? Kumusta? Kayo? Tanong ni Sinag. Ang boses ay puno ng pag-aalala at pananabik. Okay lang kami. Malamig niyang sagot. Gusto kong pumunta dyan. Gusto kong makita ka. Gusto kong panagutan ng anak ko. Huwag. Mabilis niyang sabi.
Huwag kang pupunta dito, Sinag. Mas lalo lang gugulo ang lahat. Magpapadala ako ng litrato niya kapag naipanganak na siya. Pero hanggang doon na lang muna. Kailangan ko ng kapayapaan. Pero Wayay, pera. Kailangan niyo ng pera. Ako ang ama. Responsibilidad ko. Hindi namin kailangan ng pera mo. Putol niya. Ang boses ay tumaas. Ang kailangan namin ay katahimikan. Kung talagang mahal mo ang anak mo, ibigay mo sa amin iyon. Hayaan mo muna kami, Sinag. Parang awa mo na. Ibinaba niya ang telepono. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Masakit. Sobrang sakit na itakwil ang tulong mula sa lalaking mahal bala niya. Ngunit alam niyang ito ang tama. Ang pagdating ni Sinag sa Baryo Amihan ay magdudulot lamang ng mas malaking eskandalo. At alam niyang hanggang naririyan si Tala, hindi sila magiging ligtas. Isang araw, habang nagtitinda siya sa palengke, may dalawang lalaking nakapormal na damit na lumapit sa kanyang pwesto. Hindi sila taga roon. Ang kanilang mga damit at sapatos ay masyadong bago, masyadong mahal. Ikaw ba si Liwayway de la Paz o mapay mo? Tanong ng isa, ang kanyang mga mata ay tila sinusuri ang bawat detalye ng kanyang anyo, lalo na ang kanyang lumalaking tiyan. Kinabahan si Wayay. Bakit po? May nagtatanong lang tungkol sa'yo, sabi ng lalaki, na may isang makahulugang ngiti. Tungkol sa kalagayan mo at sa dinadala mo, huwag kang mag-alala. Nanonood lang kami. Pagkasabi noon, tumalikod na sila at naglakad palayo. Hinalo sa karamihan. Naiwan si Wayay na nanlalamig ang buong katawan. Hindi niya kailangang hulaan kung sino ang nagpadala sa kanila. Ang anino ni Tala ay mahaba. Kahit na libu-libong milya ang layo niya, naramdaman niyang hindi pa rin siya LGM Malaya. Ang pagbabanta ay mas malapit kaysa sa kanyang inaakala. Ang paggising ni Sinag ng umagang iyon ay ang simula ng kanyang personal na impyerno. Ang katahimikan sa kabilang bahagi ng kama ay mas maingay kaysa sa anumang sigaw. Wala si Tala. Umalis ito para sa isang maagang meeting na para bang walang nangyari. Ngunit ang mas masakit ay ang isa pang kawalan. Ang kawalan ng presensya ni Wayay sa buong bahay. Wala ang amoy ng kape na una niyang naamoy tuwing umaga. Wala ang mahinang tunog ng kanyang mga yabag. Ang mansyon ay muling naging isang malaki at malamig na mausoleo. At sa ibabaw ng kanyang unan, ang isang piraso ng papel. Ang sulat. Kailangan kong umalis. Huwag mo akong hahanapin. Alagaan mo ang sarili mo. Maging masaya ka. Bawat salita ay isang patalim. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang papel. Pinunit niya ito sa sobrang galit at pagsisisi. Galit kay Tala. Galit sa mundo. Pero higit sa lahat, galit sa kanyang sarili. Hinayaan niyang mangyari ito. Ang babaeng nagbigay liwanag sa kanyang buhay ay itinaboy niya pabalik sa dilim dahil sa sarili niyang karuwagan. Ang pangako niyang poprotektahan ito ay napako. Ang unang ginawa niya ay kunin ang kanyang telepono. Dinial niya ang numero ni Wayay. 1 beses, 2, 3. Ang tanging sumasagot ay ang mechanical na boses sa kabilang linya. The number you have dialed is currently not in service. Sinubukan niya sa social media. Ang profile nito na dati niyang tinititigan gabi-gabi ay wala na. Burado. Naglaho. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang puso. Ito ang plano ni Tala. Burahin si Wayay sa kanyang buhay na para bang hindi ito kailanman umiral. Nagmadali siyang bumaba, balak pumunta sa airport, sa embahada, kahit saan para hanapin ito. Ngunit pagdating niya sa garahe, wala ang susi ng kanyang sasakyan. Tinawag niya ang driver. Manong, nasaan ang susi ng kotse ko? Ay sir, sabi ng matandang driver, umiiwas ng tingin. Ang bilin po ni Ma'am Tala, nasa kanya na raw po muna. Para raw po sa inyong seguridad. Seguridad? Halos isigaw ni Sinag.
Bilanggo ako sa sarili kong bahay. Sinubukan niyang mag-book ng flight online. Credit card transaction declined. Sinubukan niya ang isa pa. Ganoon din. Tinawagan niya ang bangko. Ang sabi ng representative, may temporary hold daw sa kanyang mga account. Isang request mula sa kanyang asawa, ang co-owner ng account, dahil sa unusual activities. Doon niya naintindihan, ang mga rehas na bakal ni Tala ay hindi nakikita. Ang mga ito ay gawa sa pera, impluensya, at kontrol. Kinumpronta niya si Tala ng gabing iyon. Payapa itong nagbabasa ng isang business magazine sa kanilang sala. Anong ginawa mo, Tala? Bakit mo to ginagawa? Itiniklop nito ang magazine at ipinatong sa mesa. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay walang emosyon. Ginagawa ko ang nararapat, Sinag. Pinoprotektahan ko ang pamilyang ito. Ang pangalan natin. Ang kinabukasan ni Bihag. Ang babaeng iyon ay isang pagkakamali. Isang dumi na kailangang linisin. At nilinis ko na. Hindi siya dumi. Mahal ko siya. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Tala. Pagmamahal, Sinag, huwag kang magpatawa. Ang sayo ay isang simpleng pagkahumaling sa isang bagay na bago. Isang pagtakas. Ngayong wala na siya, makakabalik na tayo sa dati. Sa ayos. Ang ayos para kay Tala ay isang serye ng mga pagpapanggap. Kinailangan niyang dumalo sa mga business dinner, mga charity gala, mga party. Sa bawat okasyon, si Tala ay nasa kanyang tabi, nakakapit sa kanyang braso, ang perpektong asawa. Ang ngiti nito sa harap ng kamera ay kasing kinang ng mga alahas nito. At si Sinag, kailangan ding ngumiti. Bawat ngiti ay isang pagtitiis. Bawat palakpak ay isang insulto. Pakiramdam niya ay isang marionette at si Tala ang may hawak ng mga tali. Sa gitna ng kanyang desperasyon, naisip niyang humingi ng tulong. Si Marco, ang kanyang matalik na kaibigan mula pa noong kolehiyo. Nagkita sila sa isang maliit na bar. Palihim. Pare, tulungan mo ako. Pakiusap ni Sinag. Pagkatapos ikwento ang lahat. Kailangan kong makahanap ng paraan para makapunta sa Pilipinas. Kahit anong paraan. Kailangan kong mahanap si Wayay. Kita ni Sinag ang awa sa mga mata ng kaibigan. Grabe pare, hindi ko alam na ganyan kalala, sabi ni Marco. Sige, susubukan ko. May kilala akong pwedeng tumulong sa atin. Ngunit kinabukasan, tumawag si Marco. Ang boses nito ay iiba, puno ng pag-aalinlangan. Pare, pasensya na. Hindi ko yata kaya. Bakit? Anong nangyari? Tumawag sa akin ang tiyuhin ni Tala. Alam mo naman, kasosyo sila ng pamilya ko sa isang malaking proyekto. Hindi niya direktang sinabi. Pero pinaramdam niya na mas mabuting huwag na akong makialam sa problemang pampamilya ninyo. Nabitawan ni Sinag ang telepono. Kahit ang mga kaibigan niya ay hindi kayang banggain ang kapangyarihan ng pamilya ni Tala. Nag-iisa siya. Lumipas ang ilang linggo na puno ng walang katapusang paghahanap sa wala at mabibigat na gabi ng pag-inom. Gabi-gabi, tinititigan niya ang litrato ni Wayay na kuha sa kanyang telepono noong namasyal sila sa parke. Ang tanging natitirang ebidensya na totoo ito, na hindi niya iyon pinangarap lang. Isang hapon, isang messenger ang nag-abot sa kanya ng isang malaking brown envelope. Walang nakasulat kung kanino galing. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ito. Sa loob, may mga litratong kinunan mula sa malayo. Si Wayay, nasa isang palengke ito, nagtitinda. Ang kanyang mukha ay pagod, ngunit may determinasyon, at ang kanyang tiyan, malaki na. Buntis, ang anak nila. Isang halo ng tuwa at kirot ang sumabog sa dibdib ni Sinag. Tuwa, dahil buhay sila. Totoo sila. Kirot. Dahil sa hirap na dinaranas nito habang siya ay nabubuhay sa luho. Tiningnan niya ang mga susunod na litrato
At sa huling litrato, ang kanyang dugo ay tila nagyelo. Si Wayay ay may kausap na isang lalaki. Ang lalaki ay nakahawak sa braso ni Wayay. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Sa mata ni Sinag, na puno ng selos, lungkot at paranoia. Ang eksena ay may ibang kahulugan. Ganoon na lang ba kabilis? Nakahanap na ba siya ng iba? May iba na bang ama na papalit sa akin? Ang pagdududa na mas matalas pa sa kutsilyo ay umiwa sa kanyang puso. Ang sakit ay napalitan ng isang desperadong galit. Hindi siya papayag. Anak niya iyon. Babae niya iyon. Ibinagsak niya ang mga litrato sa mesa. Ang kanyang kawalan ng pag-asa ay napalitan ng isang matibay na desisyon. Wala na siyang pakialam kay Tala. Wala na siyang pakialam sa pera o sa negosyo. Isa lang ang mahalaga. Kailangan kong makapunta sa Pilipinas. Bulong niya sa sarili. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Kahit anong mangyari. Ang mga huling linggo ng pagbubuntis ni Wayay ay isang mabigat na pagsubok. Ang kanyang katawan ay pagod na, ngunit kailangan niyang magpatuloy sa pagtatrabaho. Bawat sentimong kinikita niya ay mahalaga, ngunit ang mas mabigat kaysa sa pisikal na pagod ay ang emosyonal na pasanin. Ang mga anino ng dalawang lalaking nagmamanman ay palaging nasa isang sulok ng kanyang isipan. Hindi na niya sila nakita muli. Ngunit ang kanilang presensya ay nananatili, isang paalala na ang kapayapaan sa Baryo Amihan ay isang ilusyon lamang. Isang gabi, 2 linggo, bago ang inaasahan niyang panganganak, isang matinding sakit ang biglang pumilipit sa kanyang tiyan. Napasigaw siya. Kasunod nito ay ang pag-agos ng mainit na likido sa kanyang mga binti. Pumutok na ang kanyang panubigan. Inay! Gayang. Sigaw niya. Ang boses ay puno ng panik. Mabilis na kumilos ang lahat. Sa tulong ng ilang kapitbahay, isinakay siya sa isang lumang tricycle at isinugod sa pinakamalapit na ospital. Isang maliit na pagamutan ng gobyerno sa kasunod na bayan. Ang biyahe ay isang malabong alaala ng sakit at takot. Bawat lubak sa kalsada ay nagdudulot ng panibagong bugso ng sakit. Nakakapit siya nang mahigpit sa kamay ni Gayang. Ang kanyang mga mata ay nakapikit, nagdarasal. Sa ospital, ang sitwasyon ay magulo. Kulang sa gamit, kulang sa staff. Inihiga siya sa isang kama, sa isang ward na puno ng ibang mga pasyente. Ang sakit ay palala ng palala, ngunit walang doktor na tumitingin sa kanya. Isang nurse lamang ang sumusuri sa kanya paminsan-minsan. Masyado pang maaga, sabi ng nurse. Walang emosyon. Hindi pa bumubukas ng husto. Maghintay lang kayo. Ngunit ang mga oras ay lumipas at ang sakit ay nagiging hindi na makatao. Naramdaman ni Wayay na may mali. Ang kanyang katawan ay nanghihina. Ang tibok ng puso ng kanyang anak, na dating malakas at masigla, ay tila humihina sa bawat paghilab. Tulungan niyo po ako. Pagmamakaawa niya. Nararamdaman kong may mali sa anak ko. Sa wakas, isang pagod na doktor ang dumating. Pagkatapos suriin si Wayay, ang mukha nito ay naging seryoso. Cord coil, sabi ng doktor. Nakapulupot ang pusod sa leeg ng bata at bumababa ang heartbeat niya. Kailangan natin siyang i-emergency C-section. Ngayon na. Ang takot sa puso ni Wayay ay napalitan ng purong sindak. Gawin niyo po ang lahat, Dok. Iligtas niyo po ang anak ko. Habang itinatulak ang kanyang stretcher, papunta sa operating room, ang tanging nasa isip ni Wayay ay ang kanyang munting anghel. Hindi pa niya ito nakikita, ngunit handa niyang ibigay ang kanyang buhay para dito. Sa gitna ng sakit, isang pangalan ang paulit-ulit niyang binubulong. Sinag. Sinag, tulungan mo kami. Samantala, sa Baryo Amihan, isang itim at eleganteng van ang huminto sa dulo ng kalsada, malayo sa mga mata ng mga tsismosa. Mula sa loob, bumaba si Tala Alcantara.
Nakasuot ng simpleng damit, walang alahas, at nakatakip ang mukha ng malaking salamin sa mata at isang scarf. Hindi siya mukhang isang bilyonarya, kundi isang ordinaryong bisita. Naglakad siya ng may determinasyon patungo sa bahay ng mga De La Paz. Ang kanyang mga mata ay malamig. Sinusuri ang bawat detalye ng kahirapan sa paligid. Ang mga bahay na yari sa kahoy, ang mga putikang daan. Isang ngiti ng pagkasuklam ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito ang pinagmulan ng babaeng sumira sa kanyang perpektong buhay. Kumatok siya sa pinto. Ang nanay ni Wayay ang nagbukas. Sino po sila? Ako po ay mula sa isang charity organization. Pagsisinungaling ni Tala, ang kanyang boses ay malumanay at puno ng pagkukunwari. Nabalitaan po namin ang kalagayan ng inyong anak, si Liwayway. Narito po kami para mag-alok ng tulong. Sa ospital, ang operasyon ay nagpapatuloy. Narinig ni Wayay ang unang iyak ng kanyang anak. Isang mahinang iyak, ngunit ito ang pinakamagandang tunog sa buong mundo. Ang anak ko. Bulong niya bago siya tuluyang nawalan ng malay dahil sa anesthesia. Nang magising siya, si Gayang at ang kanyang ina ay nasa kanyang tabi, ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala. Ang baby ko. Nasaan ang baby ko? Agad niyang tanong. Nasa incubator siya, anak. Sabi ng kanyang ina, hinahaplos ang kanyang buhok. Mahina siya, kulang sa buwan. Pero sabi ng doktor, lalaban siya. Ngunit ang paglaban ay may katumbas na presyo. Ang bill sa ospital ay lumulobo. Ang mga gamot na kailangan ng sanggol ay mahal. Ang incubator ay may bayad bawat araw. Ang maliit na ipon ni Wayay ay madaling naubos. Isang hapon, habang nag-aalala sila kung saan kukuha ng pambayad, isang babaeng nurse ang pumasok sa kwarto. Mrs. De La Paz, may bisita po kayo. Pumasok ang isang babaeng hindi niya kilala, nakasuot ng maayos na damit. Ako po si Attorney Ramos, sabi ng babae. Kinatawan po ako ng isang kliyente na gustong manatiling anonymous. Nabalitaan niya po ang kalagayan ng inyong anak at gusto niyang tumulong. Naglabas ito ng isang sobreng puno ng pera. Ito po ay paunang bayad para sa lahat ng gastusin sa ospital. Napaluha ang ina ni Wayay sa pasasalamat. Ngunit si Wayay, kahit na nangihina, ay naramdaman ng isang pamilyar na kilabot. Sino po ang kliyente ninyo? Tanong niya. Gaya po ng sabi ko, nais niyang manatiling pribado. Ang mahalaga po ay matulungan kayo, sabi ng abogada na may isang pilit ng ngiti. Kinabukasan, habang nakaupo si Wayay sa tabi ng incubator, tinititigan ang kanyang munting anak na napapalibutan ng mga tubo. Bumukas ang pinto ng NICU. Pumasok si Tala. Nakatayo ito roon sa gitna ng silid na puno ng mga sanggol na lumalaban para sa kanilang buhay na tila isang anghel ng kamatayan. Ang kanyang mukha ay kalmado, ang kanyang mga mata ay malamig. Maganda siya, sabi ni Tala. Tinitingnan ng sanggol sa loob ng incubator. Kamukha niya si Sinag. Hindi makapagsalita si Wayay. Ang kanyang dugo ay tila nagyelo sa kanyang mga ugat. Nakakaawa. Pagpapatuloy ni Tala, isang inosenteng sanggol na isinilang sa gitna ng isang malaking pagkakamali. Kailangan niya ng pinakamahusay na pangangalaga. Ang pinakamahusay na mga doktor, mga bagay na hindi mo kayang ibigay. Lumapit si Tala sa tabi niya. Ang kanyang boses ay naging isang mapanganib na bulong. Pero ako, kaya ko. Ililipat ko siya sa pinakamagandang ospital sa Maynila. Sasagutin ko ang lahat ng gastusin. Bibigyan ko siya ng buhay na hindi mo kayang ipangako. Tumingin si Tala sa kanya. Ang mga mata ay walang awa. Ibibigay ko ang lahat ng yon sa isang kondisyon. Ang mga salita ni Tala ay lumutang sa malamig na hangin ng NICU. Mas nakakakilabot kaysa sa mahinang tunog ng mga monitor ng puso.
Ang kanyang alok na nakabalot sa anyo ng tulong ay isa talagang sentensya. Isang pagpipilian sa pagitan ng buhay at pag-ibig, sa pagitan ng kaligtasan ng kanyang anak at ng kanyang karapatan bilang isang ina. Anong kondisyon? Hirap na tanong ni Wayay. Ang kanyang boses ay garalgal. Isang maliit, kontentong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tala. Simple lang, Wayay. Ibibigay mo sa akin ang bata. Ang bawat salita ay isang dagok na humampas sa dibdib ni Wayay. Mas masakit pa kaysa sa sakit ng kanyang operasyon. Ano? Narinig mo ako, sabi ni Tala. Ang kanyang boses ay kalmado pa rin, ngunit may bakal na determinasyon. Ibibigay mo siya sa akin at kay Sinag. Palalakihin namin siya bilang aming anak. Magiging Monteverde siya. Magkakaroon siya ng lahat ng bagay sa mundong ito. At ikaw, maglalaho ka. Babayaran kita ng malaki. Sapat na para mabago mo ang buhay ng iyong pamilya at hindi na kailanman maghirap pa. Isipin mo, Wayay, ito ang pinakamagandang regalo na maibibigay mo sa kanya. Isang buhay na perpekto. Tumingin si Wayay mula sa walang awang mukha ni Tala patungo sa kanyang munting anak sa incubator. Ang kanyang maliit na dibdib ay hirap na gumagalaw sa bawat paghinga. Napakaliit, napakahina. Kailangan nito ng tulong, kailangan nito ng himala. At ang himalang iyon ay nasa anyo ng demonyong nasa kanyang harapan. Ang kanyang puso ay nagdurugo. Ang isip niya ay nag-iisip. Ang pamilya niya, ang kanilang mga utang, ang kanilang paghihirap. At ngayon, ang kanyang anak na nasa bingit ng kamatayan. Si Tala ay hindi lang nag-aalok ng solusyon. Nag-aalok ito ng isang kumpletong pagtakas mula sa lahat ng kanyang problema. Ang kailangan lang niyang gawin ay isuko ang nag-iisang bagay na nagbibigay kahulugan sa kanyang buhay ngayon. Hayop ka, bulong ni Wayay. Ang mga luha ay nagsisimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng matinding galit. Hindi mo pag-aari ang anak ko. Hindi siya isang bagay na pwede mong bilhin. Talaga ba? Hamon ni Tala. Tingnan mo siya, Wayay. Sa bawat minutong nag-aalinlangan ka, mas lalo siyang nanganganib. Kaya mo bang mabuhay na daladala ang konsensya na pinili mo, ang iyong pagiging makasarili, kaysa sa buhay niya? Ang mga salitang iyon ay tumama ng husto. Napahagulhol si Wayay. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Tama si Tala. Paano niya ipagkakait sa kanyang anak ang pagkakataong mabuhay ng dahil lang sa sarili niyang pride? Ngunit paano rin niya kayang mabuhay sa isang mundong hindi niya kasama ang kanyang anak? Habang nagaganap ang kanilang pagtatalo, sa labas ng ospital, isang taxi ang huminto ng padabog. Mula sa loob, bumaba si Sinag. Ang kanyang itsura ay malayo sa dati. Ang kanyang mamahaling damit ay lukot. Ang kanyang mukha ay hindi ahit. At ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon at pagod mula sa mahabang biyahe. Matapos ang ilang linggong paghahanap ng paraan, sa tulong ng isang dating empleyado na may utang na loob sa kanya, sa wakas ay nakatakas siya mula sa kanyang ginintuang hawla. Nagmamadali siyang pumasok sa ospital, hawak ang isang piraso ng papel kung saan nakasulat ang pangalan ni Wayay, impormasyong nakuha niya mula sa kanyang lihim na imbestigador. Nagtanong siya sa front desk at itinuro siya sa direksyon ng NICU. Habang papalapit siya, narinig niya ang mga boses. Isang boses na umiiyak, puno ng sakit. Ang boses ni Wayay at isa pang boses, malamig at pamilyar. Ang boses na kinamumuhian niya ng higit sa lahat. Napatigil siya sa may pinto, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Si Tala at si Wayay at sa gitna nila, isang incubator. Ang kanyang anak. Itinulak niya ang pinto ng malakas.
Tala, anong ginagawa mo dito? Ang biglaang pagdating ni Sinag ay nagpatigil sa lahat. Si Tala ay lumingon. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang bihirang pagkakataon ng gulat na mabilis niyang itinago sa likod ng isang malamig na maskara. Si Wayay naman ay napatingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, pag-asa at kalituhan. Sinag, sabi ni Tala, na para bang nahuli sa isang simpleng pag-uusap. Nandito ako para ayusin ang problema na ikaw ang nagsimula. Problema? Sigaw ni Sinag. Lumapit siya at tumayo sa pagitan ng dalawang babae. Nagsisilbing panangga para kay Wayay. Ang anak ko ay hindi isang problema. Tumingin siya kay Wayay. Ang kanyang puso ay nadudurog sa itsura nito. Patawarin mo ako, Wayay. Patawad. Ngunit si Wayay ay nakatingin lamang sa sanggol. Ang kanyang isip ay tila nasa ibang lugar. Ang pagdating ni Sinag ay hindi nagpagaan ng sitwasyon. Mas lalo lang nitong ginawang komplikado. Bumaling si Sinag kay Tala. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Umalis ka dito, Tala. Umalis ka na. Bago pa ako makagawa ng isang bagay na pagsisisihan nating dalawa. At ano? Iiwan ko kayo sa inyong perpektong pamilya? Mapanuyang sabi ni Tala. Huwag kang maging tanga, Sinag. Hindi ninyo kayang buhayin ang batang iyan. Tingnan mo ang lugar na ito. Tingnan mo siya. Kailangan niya ako. Hindi ikaw ang kailangan niya. Sagot ni Wayay. Ang kanyang boses ay biglang nagkaroon ng lakas. Tumayo siya, kahit na masakit ang kanyang tahi. Humarap siya kay Tala. Ang kanyang mga mata, bagaman puno ng luha, ay puno rin ng tapang ng isang ina. Hindi pera ang kailangan niya. Kailangan niya ng ina. At ako iyon. Ako lang. Hinawakan niya ang incubator na para bang pinoprotektahan niya ito. Maaring hindi ko maibigay sa kanya ang lahat ng kayamanan sa mundo, pero ibibigay ko sa kanya ang isang bagay na hinding-hindi mo maibibigay, ang pagmamahal ko. Hindi ko ipagbibili ang anak ko, hindi kahit kailan. Ang desisyon ay pinal. Ang hangin ay tila nawala sa silid. Si Sinag ay nakatingin kay Wayay na may paghanga at pagmamahal. Ito ang babaeng minahal niya. Isang babaeng may hindi matatawarang lakas. Ngumisi si Tala. Isang ngising nakakakilabot. Kung ganoon, wala ka ng pagpipilian. Itinaas niya ang kanyang telepono. Isang tawag lang sa mga kaibigan ko sa media at ang kwento tungkol sa isang bilyonaryo at sa kanyang kabit na kasambahay ay magiging headline bukas. Sisirain ko kayo. Sisirain ko ang pangalan mo. Wayay. Hanggang sa kahit ang mga aso sa baryo ninyo ay hindi natitingin sa'yo. Tiyakin kong pagsisisihan mo ang araw na ito. At habang sinasabi niya iyon, bumukas ang pinto ng NICU. Isang grupo ng mga tao na may dalang kamera at mikropono ang biglang pumasok. Ang mga ilaw ng kamera ay kumislap. Nakakasilaw, nakakagulat. Ang gulo ay nagsimula. May nagtip sa kanila. Ang bangungot ay nagkakatotoo. Netiko, ang pagsalakay ng media ay tila isang biglaang bagyo sa loob ng tahimik na silid ng NICU. Ang mga flash ng kamera ay kumikislap na parang kidlat. Ang mga tanong ay humahagupit na parang malakas na hangin. Ang mga boses na puno ng akusasyon at pagkamausisa ay naghalo-halo sa isang nakakabinging ingay. Mr. Monteverde, totoo po bang may anak kayo sa labas? Miss, ano ang relasyon ninyo sa asawa ni Mrs. Talamonteverde? Sino ang ama ng batang iyan? Ito na po ba ang katapusan ng Monteverde Empire? Si Sinag, sa isang iglap, ay naging isang leon na nagpoprotekta sa kanyang pamilya. Iniharang niya ang kanyang katawan sa pagitan ng mga kamera at ni Wayay. Walang hiya kayo. Lumabas kayo. Ito ay isang ospital. Sigaw niya, ngunit ang kanyang boses ay nilamon ng kaguluhan. Si Tala ay tumayo lamang sa isang sulok, isang kontentong nangiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi.
Ito ang kanyang obra maestra, ang ultimong paghihiganti. Hindi lang niya sisirain si Wayay, sisirain din niya ang lalaking nagtaksil sa kanya sa paraang pinakamasakit, ang pagwasak sa pangalan at dangal na mas mahalaga pa sa pera para sa mga Monteverde. Si Wayay, na nakasandal pa rin sa incubator, ay naramdaman ang pag-atake ng matinding kahihiyan. Ang kanyang pinakamasamang bangungot ay nagaganap sa harap ng kanyang mga mata. Ang kanyang sikreto, ang kanyang kasalanan, ay ngayon ay isang pampublikong espektakulo. Ang mga mata ng buong mundo ay nakatutok sa kanya. Hinuhusgahan siya, tinatawag siyang mang-aagaw, kabit, isang babaeng walang moralidad. Niyakap niya ang sarili, nais na maging invisible, nais na lamunin na lang siya ng lupa. Ang mga security guard ng ospital ay dumating, itinutulak ang mga reporter palabas. Ngunit huli na ang lahat. Ang pinsala ay nagawa na. Ang kwento ay nasa labas na. Sa mga sumunod na araw, ang kanilang buhay ay naging isang pambansang soap opera. Ang kanilang mga mukha ay nasa lahat ng dyaryo, lahat ng TV news, lahat ng social media feed. Ang Monteverde scandal ang naging usap-usapan sa bawat sulok ng bansa. Para kay Sinag, ang resulta ay mabilis at brutal. Ang stock market value ng kanilang kumpanya ay bumagsak. Ang mga board member ay nagpatawag ng emergency meeting. Ang mga kasosyo sa negosyo ay nagsimulang dumistansya. Ang kanyang pamilya, na palaging nagmamalaki sa kanilang malinis na pangalan, ay itinuring siyang isang parusa. Ang kanyang ama ay tumawag, hindi para mag-alala, kundi para sumigaw, para isumpa ang araw na siya ay ipinanganak. Siya ay tinanggalan ng lahat, posisyon, tiwala, at mana. Para kay Wayay, ang paghuhusga ay mas personal at mas masakit. Sa baryo Amihan, siya ang naging sentro ng tsismis. Ang mga dating bulungan ay naging direktang pangungutya. May mga nagbato pa ng putik sa kanilang maliit na bahay. Ang kanyang ina ay halos hindi na makalabas ng bahay dahil sa kahihiyan. Si Wayay, na dati isang simbolo ng pag-asa para sa kanyang pamilya, ay naging simbolo ng kanilang kahihiyan. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, isang bagay ang nagbago sa loob ni Wayay. Sa ilalim ng bigat ng kahihiyan, isang bagong lakas ang nagsimulang umusbong. Pagod na siyang magtago. Pagod na siyang umiyak. Pagod na siyang maging biktima. Isang hapon, habang si Sinag ay nasa tabi niya sa ospital, ang mukha ay puno ng pagkatalo. Hinawakan ni Wayay ang kanyang kamay. "Hindi pwedeng ganito, Sinag," sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag. "Hindi natin hahayaang sila ang magsulat ng katapusan ng kwento natin." Tumingin si Sinag sa kanya, naguguluhan. "Pero anong magagawa natin, Wayay? Wasak na ako, wasak na tayo." "Hindi pa," sabi ni Wayay. "Hanggat humihinga tayo, hindi pa tapos ang laban. Itatama natin ito. Hindi sa pamamagitan ng pagtatago, kundi sa pamamagitan ng pagharap sa katotohanan." Sa tulong ng isang batang pro bono lawyer na naantig sa kanilang kwento, nagpatawag si Wayay ng sarili niyang press conference, hindi sa isang magarbong hotel, kundi sa labas mismo ng pampublikong ospital kung saan naroon ang kanyang anak. Nang araw na yon, humarap si Wayay sa parehong mga kamera na minsay kinatakutan niya. Nakasuot ng simpleng damit, walang makeup, ang kanyang buhok ay nakatali lang. Sa kanyang tabi ay si Sinag, hindi bilang isang bilyonaryo, kundi bilang isang ama. "Ako po si Liwayway de la Paz," panimula niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa simula, ngunit unti-unting tumatatag. "At totoo po ang mga balita. Nagkaroon po kami ng relasyon ni Ginoong Sinag Monteverde habang siya ay kasal pa. Nagkamali po ako. Nagkamali po kami. At wala po akong balak itago iyon. Ngunit hindi po ako isang mga agaw. Ang nangyari sa amin ay bunga ng 2 taong nalulunod sa kalungkutan
at nakahanap ng sandalan sa isa't isa. Mali man ang paraan, pero ang aming naramdaman ay totoo. Tumingin siya ng diretso sa kamera, ang kanyang mga mata ay puno ng luha ngunit may tapang. At ang bunga ng pagmamahal na yon ay ang aking anak. Hindi siya isang pagkakamali, hindi siya isang iskandalo. Siya ay isang biyaya at hindi ko po hahayaang gamitin ninuman ng aking anak para sa kanilang sariling interes. Ang kanyang katapatan ay nagpatahimik sa mga reporter. Ang kanyang tapang ay kahanga-hanga. May mga naantig, may mga nagsimulang makita siya hindi bilang isang kontrabida, kundi bilang isang ina na lumalaban. Si Tala, na nanonood mula sa kanyang mansyon, ay naramdaman ang pagbabago ng ihip ng hangin. Ang simpatsya ng publiko na dati nasa kanya ay unti-unting lumilipat. Ang kanyang plano ay nag-backfire. Sa halip na lumabas na isang api, ang kanyang pagiging kalkulado at walang awa ay nagsimulang lumabas sa mga mata ng publiko. At habang nasa gitna siya ng kanyang galit, isang hindi inaasahang mensahe ang dumating sa telepono ni Wayay. Galing ito sa isang numerong hindi rehistrado. Naglalaman ito ng isang dokumento, isang bank statement, at isang maikling mensahe. Hindi lang ang asawa mo ang tinaksil ni Tala. Marami pa siyang sikreto. Gamitin mo ito. Binuksan ni Wayay ang dokumento. Ipinakita nito ang malalaking halaga ng pera na inililipat mula sa kumpanya ng Monteverde patungo sa isang pribadong offshore account sa ilalim ng pangalan ng isang lalaking hindi niya kilala. Ito ay hindi lang isang simpleng sikreto. Ito ay isang krimen. Ang ebidensyang hawak niya ay may kapangyarihang hindi lang sirain si Tala, kundi ibagsak ito ng tuluyan. Ang digmaan ay hindi pa tapos. Ngayon pa lamang ito nagsisimula. Ang dokumentong nasa kamay ni Wayay ay isyang bomba na naghihintay na sumabog. Sa isang iglap, ang kapangyarihan ay lumipat ng kamay. Hawak niya ang alas na maaring tuluyang magpabagsak kay Tala. Ngunit habang tinititigan niya ang mga numero sa papel, isang tanong ang bumabagabag sa kanya. Anong klaseng tao siya? Kung gagamitin niya ito, gaganti ba siya? Ibabalik ba niya ang sakit na ipinaranas sa kanya? Kinausap niya si Sinag. Ipinakita niya ang ebidensya. Ang reaksyon ni Sinag ay isang pinaghalong gulat at malalim na kalungkutan. Matagal ko nang hinala na may mali sa mga libro ng kumpanya, pag-amin niya. Pero hindi ko inakala na si Tala mismo. Anong gagawin natin? Tanong ni Wayay. Tumingin si Sinag sa kanya, pagkatapos ay sa kanilang anak, na sa wakas ay nakalabas na ng incubator at payapang natutulog sa maliit na kuna. Ang sanggol, na pinangalanan nilang Sinag Jr. o SJ para sa pag-asa, ang naging sentro ng kanilang mundo. Ang gusto ko lang ay kapayapaan, Wayay, sabi ni Sinag. Kapayapaan para sa ating anak. Ayoko nang lumaki siya sa isang mundong puno ng gulo at paghihiganti. Ang mga salita ni Sinag ay tumagos sa puso ni Wayay. Tama siya. Ang paghihiganti ay magpapatuloy lamang ng siklo ng sakit. Hindi ito ang kinabukasang gusto niya para sa kanyang anak. Sa halip na ilabas ang ebidensya sa media, gumawa sila ng isang mas matapang na desisyon. Ibinigay nila ito sa pamilya Monteverde, direkta sa ama ni Sinag, hindi bilang isang banta, kundi bilang isang katotohanan na kailangan nilang harapin. Kasabay nito, formal na naghain si Sinag ng divorce petition. Ang resulta ay isang tahimik, ngunit malakas na lindol sa loob ng imperyo ng mga Monteverde. Upang maiwasan ang mas malaking iskandalo sa publiko, nakipag-areglo ang pamilya. Si Tala ay tahimik na inalis sa lahat ng kanyang posisyon sa kumpanya. Ang kanyang mga ari-arian ay ni-restructure. Sa mata ng publiko, ito ay isang simpleng corporate reshuffling. Ngunit sa loob, ito ay isang ganap na pagkatalo. Nawala sa kanya ang kapangyarihan at kontrol
na kanyang iningatan ng buong buhay niya. Si Sinag naman ay voluntaryong isinuko ang lahat ng kanyang karapatan at mana sa pangunahing yaman ng pamilya. Tinanggap niya ang isang maliit na bahagi bilang kanyang final settlement, sapat para makapagsimula muli, malayo sa anino ng kanyang pangalan. Ito ang kanyang pagtubos, ang pagtalikod sa kayamanan para sa isang bagay na mas mahalaga, kalayaan at dangal. Ang suporta ng publiko ay unti-unting napunta sa kanila. Ang kwento nila ay hindi na tungkol sa isang iskandalo, kundi tungkol sa pagharap sa pagkakamali at paghahanap ng pangalawang pagkakataon. Ang tapang ni Wayay ay nagbigay inspirasyon sa marami. Ang sakripisyo ni Sinag ay nagpakita ng tunay na kahulugan ng pagiging isang ama. Nagdesisyon silang manirahan sa Baryo Amihan. Ginamit ni Sinag ang kanyang pera para bayaran ang lahat ng utang ng pamilya De La Paz at ipaayos ang kanilang bahay. Itinayo rin niya ang isang maliit na negosyo, isang panaderya at maliit na grocery store na si Wayay at ang kanyang pamilya ang namamahala. Hindi sila nagpakasal, hindi pa. Ang kanilang relasyon ay nagbabago. Mula sa isang bawal na pag-ibig na puno ng pagnanasa, ito ay nagiging isang partnership na binuo sa respeto, pagpapatawad, at isang pangakong palakihin ng kanilang anak sa isang tahanang puno ng pagmamahal at katotohanan. Ang mga sugat ay malalim at kailangan ng panahon para maghilom. Isang hapon, ilang taon ang lumipas, ang Baryo Amihan ay payapa. Ang mga bata ay nagtatakbuhan sa kalsada. Ang amoy ng bagong lutong pandesal mula sa sinag ng Pag-asa Bakery ay nangingibabaw sa hangin. Sa labas ng panaderya, nakaupo si Wayay sa isang silyang yantok. Pinapanood ang isang 5 taong gulang na batang lalaki na masayang nagpapalipad ng saranggola, si SJ. Ang kanyang buhok ay kasing itim ng kay Wayay, ngunit ang kanyang mga mata at ngiti ay puro sinag. Isang pamilyar na sasakyan ang huminto. Bumaba si Sinag. Wala na ang kislap ng isang bilyonaryo. Napalitan ito ng katahimikan at kapanatagan ng isang simpleng mamamayan. Dala niya ang paboritong merienda ni SJ. "Papa!" Sigaw ng bata. Tumakbo at yumakap sa mga binti ni Sinag. Binuhat niya ito. "Kamusta ang champion ko?" Hinalikan niya ito sa pisngi at pagkatapos ay lumingon kay Wayay. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Wala ng pasyon na nag-aalab. Wala ng takot na kumakain sa kanilang mga kaluluwa. Ang naroon ay isang malalim na pag-unawa, isang komportableng katahimikan, isang pagmamahal na mas matibay, mas totoo. "Mukhang napagod ka sa biyahe," sabi ni Wayay na may isang maliit na ngiti. "Laging sulit ang pag-uwi." Sagot ni Sinag. Ang kanyang mga mata ay nagsasabing higit pa sa mga salitang iyon. Ang pag-uwi ay hindi na tumutukoy sa isang lugar, kundi sa kanila. Umupo siya sa tabi ni Wayay. Magkasama, tahimik nilang pinanood ang kanilang anak, habang ang saranggola nito ay sumasayaw sa asul na kalangitan. Ang kanilang nakaraan ay isang bagyo, ngunit sa wakas, narating nila ang mata nito, isang lugar ng kapayapaan. Hindi ito ang perpektong happily ever after na nababasa sa mga libro. Ito ay isang bagay na mas totoo, isang bagong simula na itinayo mula sa mga abo ng kanilang mga pagkakamali, na pinalakas ng pag-ibig na natutong magpatawad, magtiis, at sa huli, magpalaya. At dito po nagtatapos ang kwento nina Liwayway at Sinag. Mula po sa kaibuturan ng aking puso, isang taos-pusong pasasalamat sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Salamat sa paglalaan ng inyong oras, sa pagbubukas ng inyong mga puso, at sa pagsama sa akin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Ang isang kwento ay mga salita lamang hanggat walang nakikinig, at kayo po ang nagbigay buhay at kahulugan sa bawat sandali.
Habang binibigyan natin ng tinig ang kanilang istorya, magkakasama tayong kinabahan, nasaktan, nagalit at sa huli, natutong umunawa. Ang kwento ni Nawayay at Sinag ay higit pa sa isang simpleng love story. Ito ay isang salamin ng buhay, isang paalala na ang landas ng tao ay hindi laging tuwid, na ang bawat isa sa atin ay maaaring magkamali. Ngunit ang tunay na katapangan ay hindi nasusukat sa pag-iwas sa pagkakamali, kundi sa pagharap dito ng may dangal at sa pagpiling bumangon muli. Ito ay isang kwento tungkol sa pagpapatawad na siyang nagpapalaya at sa pag-asa na laging sisibol kahit sa pinakamadilim na yugto ng ating buhay. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Anong aral ang pinakapumatak sa inyong puso? Aling bahagi ng kanilang paglalakbay ang hinding-hindi ninyo malilimutan? Ang inyong mga saloobin at komento ay napakahalaga po sa akin. Muli, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Naway baunin ninyo ang inspirasyon mula sa kwentong ito sa inyong pang-araw-araw na buhay hanggang sa ating muling pagkikita sa panibagong kwento.